Isang malungkot na balita ang gumulantang sa buong bansa. Sa bawat tahanan, sa bawat kanto ng mga lungsod at baryo, dama ang bigat ng pagkawala. Ang katahimikan ng umaga ay napalitan ng mga hikbi at bulong ng pagdadalamhati, habang ang mga Pilipino ay nagkaisa sa paggunita sa isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Noong Abril 16, 2025, sumakabilang buhay ang ating pinakaibigang superstar, si Nora Aunor. Sa araw na iyon, tila huminto ang oras para sa marami. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa milyon-milyong tagahanga na lumaki at humanga sa kanyang mga obra at talento. Sa bawat sulok ng bansa, nagtipon-tipon ang mga tao upang mag-alay ng dasal at kandila, bilang pagpupugay sa isang alamat na nagbigay liwanag at pag-asa sa maraming Pilipino. Siya ay 71 taong gulang. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging saksi ang sambayanan sa kanyang paglalakbay, mula sa pagiging simpleng probinsyana hanggang sa pagiging isang tunay na superstar. Ang kanyang buhay ay puno ng tagumpay, pagsubok at inspirasyon para sa lahat ng nangangarap. Kinumpirma ng kanyang anak na si Ian De Leon ang malungkot na balita sa pamamagitan ng isang Facebook post. Sa gitna ng digital na mundo, mabilis na kumalat ang balita. Mga mensahe ng pakikiramay, alaala, at pasasalamat ang bumaha sa social media. Maging ang mga kabataan na hindi inabutan ang kasikatan ni Nora ay nakiisa sa paggunita sa kanyang mga naiambag. Lubos ang kalungkutan ng buong industriya at ng sambayanang Pilipino sa pagpanaw ng isang alamat. Ang mga kasamahan niya sa pelikula, telebisyon, at musika ay nagbigay-pugay. Inalala ang mga panahong sila ay nagkasama at pinuri ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining. Ang mga sinehan ay nagdilim bilang tanda ng pagluluksa at ang mga artista ay nagtipon upang magbigay ng huling pagpupugay. We love you, Ma. Alam ng Diyos kung gaano ka naming kamahal. Pahinga ka na po, Ma. Nandito ka lang sa puso at isipan namin. Ito ang ilan sa mga mabibigat na salita ni Ian sa kanyang post. Ang bawat kataga ay puno ng pagmamahal at pangungulila, sumasalamin sa lalim ng ugnayan ng mag-ina at sa sakit ng pagkawala. Marami ang naantig at napaluha sa kanyang mensahe na tila naging boses ng lahat ng nagmamahal kay Nora. Isang malaking kawalan ng pagpanaw ni Nora Aunor, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga pelikula, kanta, at pagganap ay naging bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat karakter na kanyang ginampanan, nag-iwan siya ng marka sa puso ng bawat manonood. Ang kanyang husay at dedikasyon ay nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista. Tunay ngang siya ay mananatili sa ating mga puso at alaala. Habang patuloy nating pinapanood at pinapakinggan ang kanyang mga obra, buhay na buhay pa rin ang kanyang diwa. Si Nora Aunor ay hindi lamang isang bituin sa entablado, siya ay naging ilaw ng bawat Pilipino, at ang kanyang alaala ay magpapatuloy, gabay, at inspirasyon sa bawat isa sa atin. Ipinanganak bilang si Nora Cabaltera Villamayor noong Mayo 21, 1953. Sa isang payak na tahanan sa Iriga, Camarines Sur, unang nasilayan ng mundo ang batang magiging alamat ng pelikulang Pilipino. Mula sa kanyang unang hininga, dala na niya ang simpleng pangarap ng bawat batang Pilipino, ang makaahon sa hirap at makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya. Sa maliit na bayan ng Iriga, Camarines Sur, nagsimula ang kwento ng isang alamat. Isang lugar na tahimik, malayo sa magulong siyudad, ngunit puno ng pag-asa at pangarap. Dito hinug ng kalikasan at ng komunidad ang kanyang pagkatao, matatag, masipag at mapagpakumbaba. Mahirap ang buhay ng pamilya ni Nora. Sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, sagana sila sa pagmamahalan at pagtutulungan. Ang bawat araw ay hamon, ngunit hindi sila sumuko. Sa murang edad, natutunan ni Nora ang halaga ng sakripisyo at tiyaga. Bata pa lamang ay natuto na siyang maghanap buhay. Hindi siya nag-atubiling tumulong sa kanyang mga magulang. Sa murang edad, natutunan niyang magbenta, maglako at magbanat ng buto para makatulong sa gastusin sa bahay. Ang kanyang mga karanasan sa kabataan ay nagsilbing pundasyon ng kanyang lakas ng loob. Nagtinda siya ng tubig sa istasyon ng tren. Sa init ng araw at sa lamig ng gabi, matiyagan niyang nilalakad ang riles. Bitbit ang mga bote ng tubig na kanyang ibinebenta sa mga pasahero. Dito niya naranasan ang hirap ng buhay, ngunit dito rin niya natutunan ang halaga ng bawat sentimo at pawis. Sumali rin siya sa mga amateur singing contest.
Sa bawat entablado, dala niya ang pag-asa ng kanyang pamilya. Hindi man laging nananalo, hindi siya nawala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo ay naging aral at ang bawat tagumpay ay naging inspirasyon para magpatuloy. Dito nahasa ang kanyang talento. Sa bawat kanta, mas lumalalim ang kanyang pagmamahal sa musika. Unti-unti niyang natutunan ang tamang timpla ng boses, ang lakas ng loob sa harap ng madla, at ang disiplina ng isang tunay na mang-awit. Noong 1966, nanalo si Nora sa tawag ng tanghalan. Isang tagumpay na nagbukas ng pinto sa mas malalaking oportunidad. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng batang nangangarap na maabot ang bituin. Ito ang naging daan niya patungo sa tagumpay. Mula sa simpleng dalaga ng Iriga, unti-unti siyang nakilala sa buong bansa. Ang kanyang kwento ay patunay na ang sipag, tiyaga, at determinasyon ay susi sa pag-abot ng pangarap. Mula sa pagiging isang simpleng dalaga, siya ay naging isang bituin. Ang kanyang pag-angat ay hindi naging madali, ngunit sa bawat pagsubok ay mas lalo siyang tumibay. Sa bawat tagumpay, mas lalo niyang pinatunayan na walang imposible sa taong may pangarap. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap. Si Nora Aunor ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa bawat Pilipino. Sa kanyang buhay, natutunan natin na kahit gaano man kaliit ang ating simula, maari tayong magtagumpay basta't may sipag, tiyaga, at pananalig sa sarili. Tinawag siyang superstar. Sa bawat sulok ng bansa, kilala ang kanyang pangalan, isang simbolo ng tagumpay, inspirasyon, at pag-asa para sa maraming Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, nanatili siyang matatag at patuloy na minahal ng masa. Siya si Nora Aunor, ang reyna ng pelikulang Pilipino. Sa mahigit 5 dekada sa industriya, hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ng bansa. Mula sa simpleng simula, umangat siya bilang isang alamat na tinitingala ng lahat. Mula sa pagkanta, siya ay nakilala sa pag-arte. Ang kanyang tinig ay naging boses ng pag-asa, at ang kanyang pagganap ay nagbigay buhay sa mga kwento ng karaniwang Pilipino. Sa bawat entablado at pelikula, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa sining. Ang kanyang mga pelikula ay nagmarka sa kasaysayan. Hindi lamang ito mga kwento, kundi mga salamin ng lipunan, mga pelikulang nagmulat sa isipan at damdamin ng manood. Sa bawat papel na ginampanan niya, nadama ng lahat ang lalim ng kanyang pagganap. Sino nga ba ang makakalimot sa Himala? Ang pelikulang ito ay naging bahagi ng ating kultura, at ang kanyang iconic na linya ay patuloy na inuulit at binibigyang buhay ng mga bagong henerasyon. Ang pelikulang ito ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa bawat parangal at papuri, pinatunayan ni Nora na siya ay tunay na pambansang yaman, at ang Himala ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manunood. Bona naman ang nagpakita ng galing ni Nora sa pagganap ng iba't ibang karakter. Sa pelikulang ito, ipinamalas niya ang kanyang husay sa pagdadala ng emosyon at lalim ng karakter na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktres. Hindi rin matatawaran ang kanyang husay sa mga pelikulang Minsan Isang Gamu-Gamo, 3 Taong Walang Diyos, at Floor Contemplation Story. Sa bawat kwento, ipinakita niya ang tapang at determinasyon ng isang Pilipina at naging boses siya ng mga inaapi at nangangarap. Ang bawat pelikula ni Nora ay may hatid na mensahe. Hindi lang ito aliw, kundi aral at inspirasyon na tumatagos sa puso ng bawat manonood. Sa kanyang mga pagganap, naipapasa niya ang damdamin at kwento ng bawat Pilipino. Mga mensaheng tumatatak sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Hanggang ngayon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon, at ang kanyang mga obra ay nagsisilbing gabay at paalala ng lakas, pag-asa at pagmamahal sa sariling bayan. Hindi mabilang ang mga parangal na natanggap ni Nora Aunor. Siya ang may hawak ng pinakamaraming Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival. Mula FAMAS, Gawad Urian at maging sa mga international film festivals, kinilala ang husay niya. Isa siyang tunay na institusyon sa larangan ng pag-arte. Thy Womb, Bulaklak sa City Jail, Mananambal, ilan lamang ito sa maobra maestrang kanyang pinagbidahan. Ang kanyang huling pelikula, Ang Mananambal noong 2024, ay muling nagpatunay ng kanyang galing. Kahit sa kanyang huling mga taon, patuloy pa rin siyang nagbigay ng inspirasyon sa mga manonood. Sa mundo ng showbiz, mayroong tinatawag na rivalry.
Ngunit para kay Nora Aunor at Vilma Santos, ito ay higit pa doon. Sila ay magkaribal, ngunit higit sa lahat, sila ay magkaibigan. Ang kanilang rivalry ay nagbigay kulay sa industriya. Pareho silang magaling, pareho silang maganda, at pareho silang minahal ng masa. Ngunit sa kabila ng kompetisyon, nanatili ang respeto at pagmamahal sa isa't isa. Isang patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa anumang tagumpay. Sa likod ng kasikatan, si Nora Aunor ay isang ina. Si Ian De Leon, ang kanyang anak, ang kanyang lakas at inspirasyon. Bagamat hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, nanatili ang pagmamahal sa pagitan ng mag-ina. Sa mga panayam, laging sinasabi ni Nora na ang kanyang pamilya ang kanyang kayamanan. Sila ang kanyang inspirasyon sa bawat pagsubok na kanyang pinagdaanan. At sa kabila ng lahat, nanatili silang magkasama. Noong Marso 2025, nagdesisyon si Nora na umatras sa 2025 midterm elections dahil sa kanyang kalusugan. Ang kanyang kalusugan ang kanyang naging prioridad. Sa kabila ng panghihinayang ng marami, naiintindihan ng lahat ang kanyang desisyon. Bago siya pumanaw, sumailalim siya sa isang heart procedure sa isang ospital sa Pasig. Naging pribado ang kanyang pamilya sa mga detalye ng kanyang kalagayan. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Isang bituin ang pumanaw. Si Nora Aunor ay hindi lamang isang artista. Siya ay isang alamat, isang icon, isang inspirasyon. Ang kanyang mga pelikula ay nagsilbing salamin ng buhay ng bawat Pilipino. Ang kanyang mga kanta ay nagbigay saya at ginhawa sa marami. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay. Na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magtagumpay sa buhay. Tunay ngang ang kanyang pamana ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Paalam, Nora Aunor. Ang iyong alaala ay mananatili magpakailanman.